Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Pastor Ray Navarro ng Global Gospel Ministry at nakikibahagi po sa mga overseas Filipino workers sa gawing Indonesia, Malaysia at Singapore. Kayo po ay nakikinig sa programang magkaugnayan ang Pinoy Connection, isa pong online broadcast ministry ng Far East Broadcasting Company. Gusto ko lamang pong makumusta ang areang ito ng inyong buhay. Kayo po ba ay nakaranas ng pumasok sa isang kasunduan o yung tinatawag na kontrata, no? Sa tingin ko tayong pong mga nag-abroad ay maraming pinapasok na agreement or kontrata, no? Mula sa pag-upa ng bahay, yan po ay mayroong lease contract. Tapos yung ating kuryente, tubig, kung minsan may mga separate na contracts din yan sa bawat kumpanya. Dito sa Singapore, nagkataon na meron lamang po yata silang iisang power supply, no? Yung utilities, yung electricity, yung pong water, at saka yun pong anong tawag dyan. Hindi naman kami nakatira sa condominium. Ito po ay isang government housing. Pero may tinatawag din silang parang yung pagkuha ng basura, paglilinis sa paligid, no? May singil po yan eh. Ano bang tawag diyan? Juice, no? Sa mga condominium may juice eh. Dito ay nalimutan ko yung tawag. Iisa lamang po ang pagsingil noon. Magkakasama, although naka-breakdown kung magkano, pero sa iisang company lamang po ang naniningil. So, bukod po roon, yung telepono, no? Tayo po ay pumapasok din sa kontrata kapag tayo po ay nag-ask ng, let's say, internet connection, another contract, yung mga ganun po. No? Dami nating pinapasok na kontrata. So, parang kung tutuusin, kung yan po ay mga common agreement lang, ay common na ngayon, hindi ba? Parang almost, everyday, no? May mga pinapasok tayong pakikipagkasundo mula sa simpleng let's say magtatawag ang tatay ng bukas kakain tayo hindi dito sa bahay, celebrate natin ang birthday ni panganay, kakain tayo sa labas, doon tayo kakain sa ganitong restaurant. Okay, tas mag-a-agree ang lahat. So yun po ay simpleng kasunduan, di ba? Walang masyadong problema. Pero pwede rin magkaroon ng problema kung ayaw nung isang anak at pipili ng gusto niya. Ang solusyon doon normally ay yung may birthday ang pipili. At susunod na lamang yung lahat. Dahil siyempre yung may birthday ang special. No? O kaya naman yung magbabayad, siya ang masusunod. Kung mag-chip in ng isa't isa, may say. Kung wala, kung sino yung magbabayad, siguro doon sila susunod. Okay. Yan ay simpleng agreement. Pero siyempre, ang isang matinding agreement sa pamilya ay yung kasal ng mag-asawa, marriage contract. No? It's also a contract. Yan po ay kasunduan din. At ang mag-asawa sa Pilipinas, for example, once na kayo ay kasal, wala po diborsyo sa atin. No? Hindi po kayo pwedeng mag-divorce in the middle of your commitment. At kung kayo po'y maghihiwalay, mananatili kayong kasal sa isa't isa at liable kayo sa gobyerno natin, sa batas ng Pilipinas kung kayo po ay maghihiwalay, no? At papasok uli sa panibagong pagkakasal, no? O kasalan, kayo po ay magkakaroon ng problema. So, ang atin pong pagbubulay-bulayan maya-maya ay tungkol sa parang contract or agreement na pinasok ni Abimelech kay Abraham doon po sa Genesis 21, chapter 21. Pero bago po 'yon, nakakalungkot po na yung mga overseas Filipino workers, kung minsan ay napapagsamantalahan at walang magawa. At ang common dyan po ay yung
may kontratang pinirmahan sa Pilipinas, pero pagdating sa ibang bansa ay ibang kontrata naman ang susundin. Dahil yung contract ng Pilipinas, kung minsan ay, o madalas actually, hindi naman sakop ng batas ng bansa na kanilang pupuntahan. Kaya kailangan may panibagong contract na pipirmahan muli yung manggagawa. At doon pumapasok ang problema dahil yung contract na pinirmahan sa Pilipinas, magkaiba minsan sa contract na pipirmahan doon sa abroad pag nasa abroad na. Ang common dyan na kaibahan ay yung salary, no, nangako ng ganitong amount, pagkatapos hindi ganito ang maibibigay. O kaya naman yung bakasyon or day off, for example, yung weekly day off, dahil kailangan din naman ng manggagawa ang kapahingahan. At kahit saang bahagi ng mundo siguro, yung once a week na break, no, sa isang linggong pagtatrabaho ay ano lang, yung bang yung bang makatwiran lamang, no? It is justifiable na magbigay ng once a week na day off. So ganun ang pipirmahan sa Pilipinas, pero pagdating sa ibang bansa, kung minsan hindi po iyon na susunod. Dito sa Singapore, napakahabang panahon na laban ng mga kababayan natin sa tulong na rin ng Philippine Embassy na ang ating mga domestic helpers, for example, ay magkaroon ng once a week na day off. At dyan na-involve pa yung mga cost-oriented na mga Singaporeans at mga iba pang lahi. No? In the end, ako po'y naka-attend kasi ng series ng mga talks. No, anong advantage, disadvantage, bakit walang day off, o bakit hindi makapasok akong gobyerno dati sa pagpupursige na dapat may once a week na day off ang mga kasambahay. Nagkaroon kami ng mahabang diskusyon, no? Every now and then hanggang sa finally ay pinakinggan naman ng Ministry of Manpower or ng government yung kahilingan ng ating mga kababayan na magkaroon ng once week na day off. Ganun pa man, ngayon ang nangyayari ay kasi doon sa kasunduan na yon, pwedeng i-request ng employer na imbis na mag-day off yung katulong, ay huwag magde-day off, babayaran na lamang siya. O kaya naman ay hindi, yung katulong kailangan mag-agree. So, ang problem, di ba, pag hindi ka naman nag-agree, anong pagsasama magkakaroon sa loob ng bahay kung hindi ka a-agree sa kagustuhan ng iyong boss. Anyway, maraming salamat na lamang at ang karamihan sa ating mga kababayan ay merong once a week na day off yung mga nag-work sa bahay dito sa Singapore. Yung mga mga empleyado sa mga offices, parang normal yun, regular na meron po silang day off at least once a week. So, yung ating pong pagbubulay-bulayan matatagpuan sa Genesis 21 verses 22 hanggang 24. Mahaba po yan hanggang 34, pero basahin ko lang yung 22 hanggang 24. Yun kasi yung parang pinakamit, no? Pinakalaman ng atin pong pagbubulay-bulayan na salita ng Panginoong Diyos. At the time of Abimelech and Phicol, the commander of his forces, said to Abraham, God is with you in everything you do. Now swear to me here before God that you will not deal falsely with me or my children or my descendants. Show to me and the country where you now reside as a foreigner the same kindness I have shown to you. Abraham said, I swear it. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita na aming kababasa. Ang akin pong samot dalangin ay kayo ang siyang manguna sa aming pagbubulay-bulay sa mga salitang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen.
So as a matter of background, ito pong si Abimelech ay isa pong hari, no? King of Gerar, sang-ayon sa chapter 20. You have to read chapter 20, yung kabilang chapter lang, dahil chapter 21 itong ating binasa, para makita nyo sino si Abimelech. Si Abimelech po ay isang hari, and one time, nagkaroon ng tagutom sa lugar po ni Abraham at ni Sarah, at sila po ay lumapit kay Abimelech kung pwedeng manahan sa kanilang syudad, no? Sa kanilang country, kung country man na matatawag yon. At sabi ni Abraham kay Sarah, pwede ba na kapag nagpakilala tayo sa kanila, ganun po ang context, no? Sabihin mong kapatid kita. At ganun din ang sasabihin ko, kapatid kita. So kaya po nung humarap sila kay King Abimelech, parang naglay sila, no? Pero sa totoo, sila ay magkapatid po sa ama. Kaya somehow, tuturin yung kanilang sinasabi. So natipuhan ni King Abimelech itong si Sarah, dahil isa po siyang napakagandang babae, sangayon po sa salita ng Panginoong Diyos. At siguro kinuha siya at pinatuloy sa isang kwarto na reserve para sa mga magiging asawa ng hari. Pero at that time or night, na naginip po itong si King Abimelech na sinabihan siya ng Panginoong Diyos sa Genesis chapter 20 verses 1 to 5 siguro, na hindi maganda ang kanyang ginawa at mananagot siya sa Diyos kung may mangyayari kay Sarah, sapagkat si Sarah po ay isang married woman, married to Abraham. At nung magising si Abimelech, agad-agad niyang ibinalik si Sarah kay Abraham. At the following day siguro, o that day, ay pinaalis niya sila at binigyan ng kung ano-anong mga produkto at mga animals upang sila ay makapamuhay sa lugar na gusto nila. Ayon dyan sa ating binasa sa verse 32 ay sa Beersheba, na yan po ay sakop, tama ba, ng Palestine during that time siguro, no? At yun po ang pangyayari. So sa isang iglap, itong pangyayaring ito ay nagkaroon ng pagbabago, sapagkat ay ngayon ang lumalapit naman kay Abraham ay si Abimelech, at humihingi siya ng malaking pabor, gaya ng malaking pabor na nakuha ni Abraham kay Abimelech, na sila ay pinatuloy sa siyudad niya at sila ay binigyan ng ikakabuhay. So ito po ang content ng gustong ipagkasundo, no, ni Abimelech kay Abraham. Sabi niya, Abraham, sa verse 22, God is with you in everything you do. Yan ang observation ni Abimelech sa kanilang maiksing pagsasama, na siguro linggo lang or buwan, no? Sapagkat doon nga sa panaginip, nangusap sa kanya ang Diyos. Pagkatapos ay magaang ang loob niya na sila ay binigyan niya ng lahat ng kabuhayan para sila ay makapamuhay ng maayos. So nakikita niya na favored itong si Abraham ng God. At totoo naman, hindi ba? Pinangakuan ng Diyos si Abraham na pagpapalain siya. Ngayon, sabi sa verse 23, sabing ganoon, dahil favored ka ng Diyos, now swear to me here, dun sa lugar na iyon, before God, that you will not deal falsely with me. Sabi ko, dapat may close in parenthesis ito, that you will not deal falsely with me again. No? Kasi ang nasa mind, I believe, ni Abimelech tungkol sa bagay na yan ay yung ginawang pagsisinungaling ni Abraham at ni Sarah nung magpakilala sa kanya. At muntik siyang mapahamak, no? At ang kanyang kaharian sa pagsisinungaling na yon ni na Abraham at ni Sarah. And yet, sila pa rin ang kinampihan ng Panginoong Diyos. Siguro, wag na nating sabihin pagsisinungaling, kundi
paglilihim, no, para sa kapakanan ni Abraham at ni Sarah, pero nakikita ni Abimelech na yon ay nakipag-deal sa kanya ng unfairly, no, falsely ang term dito. Unfairly itong si Abraham. So kaya nakikipag-deal ngayon naman si Abimelech na sana ay huwag niya nang uulitin yon sa kanya sa panahong ito or sa kanyang mga anak at sa kanyang mga descendants o nasasakupan. Ayan. So yung sumunod na linya, sabing ganon, show to me and the country where you now reside as a foreigner. Yung country, sako pa yun, ang alam ko, ni Gerar, no? Ng King of Gerar, ni King Abimelech. No? The same kindness as I have shown you. Yan po ang kasunduan. Sa NIV, itong aking binasa, New International Version, sabi ni Abraham, I swear it. Sa New King James Version, New King James Version, ang sabi, I will swear it. Kaya pag binasa niyo po yung buong passage natin from 22 to 34, supposed to be yan ang ating buong passage. Parang may dalawang pinagkasunduan diyan. Pero ang kunin lang natin ay yung sa unahan, no, yung 22 hanggang 24, na apparently itong si Abraham ay nangako na sige, yun nga ang aking gagawin. So ano ang mapapansin natin sa kasunduang ito? One, it invokes the name of God. Hindi ba? Tama ba ako? Yun ang sinasabi sa salita ng Panginoon. No? God is with you in everything you do. So, merong premise, no, na ginagawa ito ni Abimelech sa pangalan ng Diyos. No, ang motivation niya, ang nag-drive sa kanya na makipagkasundo kay Abraham ay ito pong ating Panginoong Diyos. Kaya kung mananampalataya ba o hindi si Abimelech, ako ang sagot ko ay mananampalataya. Kasi masunurin itong si Abimelech sa Diyos, no? Nung siya po ay ang Diyos ay mangusap sa kanya sa panaginip, sinunod niya kaagad. No, so it invokes the name of God, and then pangalawa, it's all about Abraham not dealing falsely with Abimelech and his family and people. No, ang laman po noong sentro ng agreement ay yung huwag na siyang lokohing muli. Ang ganda rin naman po, di ba? Dahil may kinalaman ito sa tawag nun yung para bang huwag nang maulit yung panloloko sa kanya sa marahil iba't ibang kaparaanan. Nung nakaraan yung panloloko ay tungkol lamang sa asawa at maaring mangyari pa ito sa ibang pagkakataon. O makakabuti yun kay Abraham, di ba? Magiging honest si Abraham. Oo. So, pangatlo, binabanggit yung scope ng agreement. Sabi diyan, up to his offspring, no? And posterity or descendants. Mula sa kanya at sa kanyang mga anak at sa kanyang mga nasasakupan. Yun yung scope ng agreement. And then binabanggit din diyan yung boundary ng agreement. Sabi ganyan ano ang term na gamit? Doon sa New King James Version, until doon sa land na kanyang tinitirhan. So dito ang sabi niya nun, show to me and the country where you now reside. No? Yung country, yung mismong yung kingdom nandoon, yung kay Gerar, yung lugar na Gerar at saka yung kinaroroonan ni Abimelech na Beersheba. So, yun po. Ang ganda, di ba? Nakakatuwa po na maisip na noon pa lang unang panahon, ganito na ang kanilang mga pakikipagkasundo. No? May mga ganito na matatagpo ang mga ganitong information or provision na matatagpuan din sa ating mga kasunduan sa panahong ito. And then, it is a fair agreement.
Kasi sabi niya, according to the kindness I have done to you. So hindi nanghihingi ng pabor si Abimelech ng higit sa kanyang gagawin. No? Nagpapakita ako ng mabuti sa iyo, pakitaan mo rin ako ng kabutihan. Okay? So tumigil tayo sa pagbabasa doon sa anong verse ba yung binasa lang natin, no? Sa verse hanggang verse 24. Pero sabi ko ito ay hanggang 34. At pag nagpurso kayo ng pagbabasa hanggang 34, merong main agreement, yun yung ating pinag-usapan. Then merong secondary parts yung agreement na yon. No, halimbawa, sino yung witness? Mababasa nyo dyan na ang kanyang witness ay mga lambs, no? At saka yung alay, yung parang ibinigay ni Abraham sa kanya. No, kumbaga parang imbis na tao ang witness po ay animals, no, yung kanyang pinaka-gift. Pero sabi niya ganoon, ito ang witness na ako ang nag-dig. Merong kasing issue diyan na been brought up si Abraham, yung nag-dig noong balon, sabi niya ganoon. Parang yan ay piping saksi. Nevertheless, saksi pa rin. Kasi hindi naman makakapagsalita, no, yung mga animals at iba pang bagay. Pero yun ang saksi. No, yun ay paalaala doon sa nakipagkasundo. Pag nakita niya yon, kung siya ay may integridad, no, may integrity, alam niya na kaya nasa kanya yung mga gifts na ganoon ay dahil tinanggap niya bilang kasunduan. Then merong oath, no? Meron silang sumpaan. Hindi na nilagay dito yung term kung paano sila nanumpa o anong ginawa nila. Basta kasi sa umpisa, sa 24, sabi lang, I swear. Yun na ba yung oath? O meron pang seremonya yung oath na yun, no? Yung exchanges ng kanilang, anong tawag dyan, witnesses or agreement. Then yung location ay doon nga sa Beersheba. So nakasulat din dyan na doon ginawa yung agreement. And then nakakatuwa kasi pagka bumasa ka ng iba't ibang translation ng Bible, for example, kahit 3 lang. Sa New King James Version, ang nakalagay, a covenant with Abimelech. Sa NIV, itong ating binabasa, which is, gusto ko yung pagkakabanggit, the treaty at Beersheba. So, hindi si Abimelech ang bida, hindi rin si Abraham, pero na iyon ay ginawa sa Beersheba. No, at may nabasa akong napakagandang komentaryo tungkol sa bagay na iyan. Na yung Beersheba, sabing ganun, could be a place na pwede nating balik-balikan para alalahanin natin yung ating agreement with God. Kasi sa ganitong pagkakataon ay hindi naman, as I mentioned earlier, hindi lang sa tao nanumpa o nakipag-agree itong si Abraham, kundi higit sa lahat sa Panginoong Diyos. And then sa New Living Translation, ang nakalagay, Abraham covenants with Abimelech. No? Nung ito ay preach ko, ang sa akin naman, dahil simpleng mangangaral lang tayo. No? Agreement between Abraham and Abimelech. Yan po ang aking title. So yung kasunduan ito po ay sample po ng kasunduan na na yung content niya, no, yung main ingredients kumbaga ng kasunduan ay nakalagay dito. No, magtataka kayo o maaaring tatanong nyo, bakit ganoon ang kasunduan? I mean, yung mga kasunduan natin ngayon, yung mga kasunduan natin ngayon sa Pilipinas ay ganito yung kanyang yung mga parts, no? Nandun yung pinaka-issue, nandoon yung mga provisions na dapat gagawin, no? Etc. Pati yung lugar, tapos yung oath, parang yan yung siguro, notaryo, no? Ng pakikipagkasundo. Tapos merong lawyer na magnonotaryo din. May witness din tayo. Of course, ngayon nga lamang mga tao ang ating witnesses. So, kasi ang ating mga kontrata sa Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, ay base po sa ating pag-aaral na mga Amerikano ang nag-espouse, no? At yun namang Amerikano, syempre, noong unang panahon, ang kanila pong mga kasunduan ay base naman sa salita ng Panginoong Diyos. Anyway, dyan na po tayo magtatapos at ang parang ipinakikita lang sa atin ito ay from time to time pumapasok tayo ng kasunduan at kung meron pong ibang may
kung may maiiwan sa inyong aral tungkol sa bagay na ito. Pag tayo pong mga Kristiyanong nakipagkasundo, let us see kung merong God, no, doon sa ating mga pakikipagkasundo. Godly character or agreement, no? Yeah. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Pangunahan mo po kami na sa aming mga pakikipagkasundo at agreement na pinipirmahan, ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen.